Boss Motovlog. Ikaw ay inaanyayahan ng Royal Enfield upang ipakita at masaksihan ang isa sa pinakamatandang motorsiklo sa mundo na mapasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Mula sa payak na pinagmulan ang paggawa ng mga sinulid, ang kumpanya ay gumawa din ng bisikleta at noon ngang 1893 ay kinailangang puna ng supply ang Royal Small Factory at kasabay naman ang selebrasyon nito ay tinawag itong Royal Enfield. At hindi nagtagal, ipinakilala din sa buong mundo ang kauna-unahang motorsiklo noong 1901. 1926, nasunog ang plantang Acre Redditch Factory at walang ibang nagligtas o nagsalba dito kundi ang mga tao mismo sa kanilang planta. At hindi tumigil ang kumpanya at nagpatuloy ng produksyon noong 1932 at sinilang ang isang iconic na motor na Bullet. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang Royal Enfield ang nagdisenyo ng kauna-unahang motorsiklong panghimpapawid at 8,000 motorsiklo ang ipinadala sa ilalim ng Indian Army at nagtala ng kasaysayan. Kasabay ng pagsako pa hindi lumigil ang inobasyon at pagkatapos ng digmaan ay naglabas ng kauna-unahang motorsiklong Briton na mayroong swing arm rear suspension upang magbigay daan sa dinastiya ng Royal Enfield Twins. Ang Royal Enfield ay nakapag-asosasyon sa India at nagsimulang magsama noong 1952 nang makatanggap ang Madras Motors ng 800 motorsiklo na 350cc Bullet at galing ito sa Indian Army at sumunod nga nito ang pagbubukas ng Royal Enfield India noong 1955. At noong 1964 naman ay naitala ang iconic 250cc Continental GT Copy Racer naman ang nailabas at nakilala sa buong mundo. At kung may nagbubukas, may nagsasara, ang Redditch Factory noong 1967 ang katapusan ng kanilang henerasyon. Pero ang produksyon ng 736cc Interceptor ay nagpatuloy sa ilalim ng Westward Underground Factory at tinanggap ng Enfield India noong 1994 at ang kumpanya ay muling itinayo bilang isang Royal Enfield Motors Limited. 2008 ay pinakilala ang Retro Style Classic bilang kumpleto at bagong fuel-injected 500cc construction engine. At kasabay nga ng pagsikat ng mga Japanese brand motorcycle dahil sa mas advanced, mas tipid sa gasolina, maaasahan at abot kayang presyo ay apektado talaga ang mga major brands gaya ng mga Royal Enfield at marami pang iba. At ito rin ang naging dahilan sa pagsasara ng Redditch Factory at dito makikita ang tunay na pagmamahal sa kanilang mga motorsiklo at walang pake sa nangyayari sa labas ng kanilang planta at ang pagpapatuloy pa rin ng kanilang mga gawa ang kanilang ipinaparamdam sa mga rider. Ang sarap ng motor. Ang sarap pagmotor sa tunay na makina. Ang bawat suntok ng piston sa bakal ang nagbibigay ng kakaibang sensasyon. Bawat notang lumalabas sa tambucho na nagbibigay ng kakaibang vibration. It feels like an old times na ika nga ay bumabalik ka sa pagkabata. Yan ang Royal Enfield dahil it made like a gun. Goodbye. Boss Motovlog. Sa pagitan ng taong 1974 hanggang 1976, 1,800 na motorsiklo ang naibenta sa ilalim ng pangalang Hercules. Napakabihira lamang ng Hercules dirt bike na rotary engine. Kalimitan kasi ginagamit lamang ito sa mga dirt race. At sa sobrang takaw atensyon nito at napakabihira sa mga panahong iyon, kung ang mga tradisyonal na makina noon ay gumagamit ng piston sa kanilang makina, ay ibahin mo ang imbensyon ni Felix Wenkel na naisip ang kakaibang disenyo ng makina upang paandarin ito. At sa edad na 17 ay nasa isip niya na ang ideya na ito. Binuo ni Wenkel ang rotary valves para sa mga German Air Force. Ang pagtatrabaho niya sa Air Force ay nagdagdag din sa kanyang kaalaman upang ituloy ang pagbuo sa kanyang mga prototypes. Ang kauna-unahang prototypes na umaandar ay noong Pebrero 1957. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang makina ay ang kauna-unahan at mas advanced
ng mga panahon na iyon at malaki ang pagkakaiba kumpara sa mga tradisyonal na piston engine. At dahil doon ay nagsimula na din gamitin ang Wankel engine ng mga Mazda cars. At matagumpay nga itong nagamit ng Mazda at nagtuloy-tuloy sa mga henerasyon ng Mazda RX series. Kung titingnang maigi ang makina ni Wankel ay ibang-iba ito sa mga tradisyonal na piston engine. Ito naman ang Hercules Street model na mayroong single rotor, air-cooled at kalimitang ginagamit na pang transportasyon sa niebe. Ang street bike na ito ay gumagamit din ng 5-speed BMW gearbox. Ginamit din ito ng Suzuki at ito ay sa pagitan ng 1974 at 1976. Pero kalaunan ay pinalitan din nila ang disenyo nito at nagresulta nga sa unti-unting pagkamatay ng rotary engine. Kasabay ng pagkamatay ni Wankel noong 1988 ay tuluyan na sanang malilimutan ang rotary engine sa mundo ng makina. Subalit, bago ito tuluyang ibaon sa limot, ay nagbigay ito ng senyales na muling mabubuhay muli sa pamamagitan ng Mazda 787B. Ito ang Lemo 24/7 French race kung saan dito masusubukan ang tibay at tatag ng durability ng isang makina. June 23, 1991, Sunday, ito ay ang kamanghamanghang pagkapanalo ng Mazda 787B gamit ang Wankel rotary engine. At ito na nga ang naging huling taon para sa Mazda at kay Wankel na patunayan na may ibubuga ang kanilang gawa pagdating sa patatagan ng makina. At bago pa tuluyang sarahan ng Mazda ang pinto ng rotary engine ay nangako itong babalik gamit ang makabagong teknolohiya ng rotary engine. Hanggang sa muling pagkikita, paalam. Ito ang TMC Dumont, isang concept motorcycle na binuo at ginawa ng retired F1 driver at designer na si Tarso Marquez. Si Tarso ay gumawa ng isang mala out of this world na disenyo ng motorsiklo at sa mga science fiction mo lang makikita. Ang motor ni Tarso ay gawa sa isang makina ng isang eroplano at nagtataglay ng joint silver wheels na walang hub. At sa nipis ng motor nito ay kaya palang tumakbo sa lakas ng 300 horsepower na katumbas na rin ng lakas ng isang Kawasaki H2. Ito ay may 6 na silindro, Rolls-Royce Continental aircraft engine na gamit pa noong 1960s. Kung ikaw ay isang motorcycle enthusiast ay uno mo agad mapapansin dito ay ang forma at hulma ng makina nito. Pero isa pa talaga sa agaw atensyon dito ay ang kanyang dalawang gulong. Dalawang malalaking 36 inches hubless wheels na sa unang tingin ay hindi mo aakalaing ito ay nakakabit sa motor na nagbibigay naman dito ng mala futuristic na datingan. Idagdag mo pa sa kanyang outstanding performance ay ang TMC Dumont ay naka CVT o Continuously Variable Transmission. Itong CVT na ito ay espesyal na ginawa at binuo para lang sa motorsiklong ito. Ibig sabihin, ito ay automatic, walang clutch, no gear shifting. Uupo ka na lang sa motor at buksan ang makina at pihitin. Ang silinyador ay ready to go ka na. Kumbaga ay gaya ng mga scooter. Ang TMC Dumont ay pag-alala kay Alberto Santos Dumont na pambansang bayani sa Brazil na sinasabing kauna-unahang nag-imbento ng aircraft
at kahit ang Wright Brothers ng Amerika ang naitalang nauna. Sa forma ng motor ni Tarzo ay mukhang mahirap itong iliko at halatang inihihiga niya lang ng bahagya upang makaliko ng kaunti. Pero sa video ni Tarzo ay mapapansin ay minamaneho niya lang ito sa diretsong daan at hindi niya dinaan sa mga likong kalsada. At kung titingnan mong maigi, ang sitting position ay hindi mo gugustuhin na umatras ng kaunti dahil malaki ang posibilidad na lamunin siya ng gulong nito at magkapira-piraso. Madaming mga custom bike ang ginawa para lamang sa mga show at hindi mo masasakyan. Pero ang TMC Dumont ay pwede mong sakyan at paandarin. Laging minamaneho ni Tarzo ang kanyang obra kapag pumupunta sa mga show at hindi pinapakarga sa mga pickup truck. Nabuo ang ideya ng TMC Dumont nang magkaroon ng mahalagang event para lamang sa mga customized motorcycle. At ito ay dinaluhan ng halos 100 customized motorcycle. At dahil nga dito ay naging determinado si Tarzo at ang kanyang team at salamat na rin sa kanyang mga sponsors na tumulong para maisakatuparan ang matagal na niyang pangarap at buuin ang motorsiklo na sa loob ng 15 taon ay nasa kanyang isip na. Maaaring hindi praktikal ang motor na ito para sa mga pang-araw-araw na gamit. Pero kung aalis ka sa isip ng isang praktikal na mundo at pupunta sa isang malawak na imahinasyon at sundan ang pangarap mo, ay makakabuo ka ng isang bagay na kahit ikaw ay hindi mo basta-basta mapaniniwalaan. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.